Paano nga ba nabubuo yung tinatawag nating kaluluwa ng isang bayan? Sa pagsusuring ito, alamin natin kung paano ang mga ordinaryong plano, gusali at mga bagay ay nagiging mga sagradong simbolo at espasyo sa kwento ng tagkawayan. Sabi nga sa ating source material, ang pamana ay ang mga bagay na nananatili sa paglipas ng panahon. Magandang pagnilayan yan, di ba? Pero ano nga ba talaga yung mga bagay na to? At bakit sila ang nananatili? Ngayon, samahan niyo akong silipin ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Ating tuklasin kung paano nakaukit ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang mga plano, sa kanilang mga gusali, at lalo na sa kanilang mga pinakasagradong simbolo. At alam nyo, ang kwento natin, hindi ito nagsisimula sa isang malaking gusali o monumento. Nagsisimula to sa isang dokumento, sa isang pirasong papel na naglalaman ng orihinal na plano para sa buong bayan. Isipin nyo to, bago pa man magkaroon ng kahit isang bahay, may pangarap ng nakaguhit sa papel. Ito yung Plano Bosquejo ni Antonio O. Lagdameo. Hindi lang to basta sketch ha, ito ay isang kompletong bisyon para sa isang komunidad na may malalapad na kalye at mga espasyong para sa lahat. At ang pinaka nakakamangha rito ay kung gaano kabilis naging realidad ang pangarap na yan. Mula sa pagkakaguhit noong April 1940, naging opisyal na bayan na ang Tagkawayan pagsapit ng Enero 1941. Grabe, wala pang isang taon. Kaya hindi lang to basta mapa ng mga kalsada. Ito talaga yung blueprint para sa isang maayos na pamumuhay. Tiniyak nito na ang komunidad ay may iisang puso, isang sentro kung saan sila magkikita-kita mula pa sa pinakasimula. Sumula sa papel, tumayo ang mga gusali. At syempre, sa puso ng blueprint na yon, nandoon ang sentrong espiritual ng bayan, ang simbahan ng parokya ng Our Lady of Lourdes. At dito, kitang-kita talaga natin yung paglago ng buong bayan. From a simple wooden chapel noong 1946 na kasya lang ang ilang pamilya, naging isa itong modernong simbahan na kayang maglaman ng 1,000 tao. Ang laki ng pinagbago! Isipin nyo, 1,000 tao, ganun kalaki yung naging paglago hindi lang ng populasyon kundi ng kanilang pananampalataya at ng mismong komunidad. At eto pa ang isang interesting fact. Yung mga kampana ng simbahan, hindi lang pala pantawag sa misa. Nagsilbi rin itong fire alarm ng buong bayan. Ibig sabihin, ang simbahan ay hindi lang pusong espiritual, kundi isang mahalagang bahagi rin ng kaligtasan at araw-araw na buhay ng mga taga-Tagkawayan. Ngayon, mula sa laki at lawak ng simbahan, mag-zoom in pa tayo lalo. Lumapit tayo sa isang bagay na maliit lang pero naglalaman ng napakalaking pananampalataya. Ito ang krusipiho ng Tagkawayan. Alam nyo, hindi lang ito isang ordinaryong imahen. Para sa mga tao, ito ay naging isang nahahawakang dasal. Isang direktang koneksyon para sa mga naghahanap ng kaginhawaan at para sa ilan, himala. Ang bawat gasgas, bawat kupas at bawat pirasong nawala sa krusipihong ito, hindi yan tanda ng pagkasira. Sa totoo lang, marka yan ng matinding debosyon. Isang pisikal na patunay ng hindi matitinag na pananampalataya ng isang buong komunidad sa loob ng maraming dekada. Kaya, matapos nating lakbayin ang kwento mula sa plano, patungo sa simbahan at hanggang sa krusipiho, ano nga ba ang sinasabi nito sa atin tungkol sa konsepto ng pamana? Dito natin makikita, di ba, yung isang dokumento naging blueprint ng komunidad. Yung isang istruktura, naging espasyo para sa pagtitipon. At yung isang simpleng simbolo, naging sisidlan ng personal na pananampalataya. Ang mga bagay na nahahawakan ay may dalang kahulugan na hindi mo mahahawakan. So ano ang mga mahalagang aral mula sa kwento ng Tagkawayan? Simple lang. Una, ang pagkakakilanlan ng isang komunidad madalas nakasulat na sa mga pinakaunang plano nito. Pangalawa, ang mga sagradong espasyo ay buhay, lumalaki at nagbabago kasama ng mga tao. At higit sa lahat, kahit ang isang maliit na bagay ay kayang maglaman ng pananampalataya at alaala ng napakaraming henerasyon. Sa huli, ang kwento ng Tagkawayan ay isang paanyaya. Isang paanyaya na tumingin tayo sa ating sariling mga komunidad. Ano kaya ang mga plano, mga gusali at mga simbolo na naglalaman ng sarili ninyong kwento? Baka naghihintay lang yan na matuklasan.